Pa-share naman mga Lodi. At heto na po ang una na si Lodi J. Zumo Zumo Jr., Lodi Kenshen, Lodi Romulo Zalda, Lodi Larry June Papalero, Lodi Ryzen Pangkoga, Lodi Hoson NJ, Lodi Neil Lico, asawa ni Mary A. Criquinto, Lodi Banana Brain, Lodi Philip Superioridad at kay Esperanza ng Sultan Kudarat, Lodi Abdul Manan Pinto ng Ilocos Sur, Lodi Jessa Cabando ng Negros Occidental, Lodi Edsel Gamutan, Lodi Patrick Walang Magawa. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-46 na kabanata, sa pagpapatuloy. Mula sa kalagitnaan ng gabi, makikita ang gilid ng payak na bahay na tahimik na nakatayo. Mula sa loob ng bahay, makikita ang ating bida na nakahiga sa kama, tahimik at hindi gumagalaw. Tahimik lamang siyang nakahiga habang nakatingin sa itaas, sa kanyang isipan napasabi siya na balik sa kama uli, ano? Dagdag pa niya sa kanyang isipan habang naaalala ang naging sparring nila ng kanyang master na hindi ko man lang siya nadampin. Sinabi pa niya na lalo na ang huling atake na yon. Bahagyang napaliit ang kanyang mga mata habang tahimik niyang nasabi sa sariling isip na kung hindi dahil kay Amyeyong, malamang ay matagal na siyang napatay at hindi na muling nakaligtas sa panganib na kanyang kinaharap. Na makikita si Amyeyong na agad na tumakbo papunta sa gitna ng kanilang pagsasanay sa sparring at mabilis na hinarang ang kanyang master. Noon ay umiiyak siya ng tahimik, habang hindi mapigil ang mapatanong ng ating bida sa kanyang sarili kung bakit nagsumikap ng husto si Amyeyong at ginawa ang lahat para lamang tulungan at iligtas siya. Bigla namang napalaki ang kanyang mga mata nang may marinig siyang mahinang boses na nagsabing, "Gising ka na." Ito pala ay ang kanyang master, na mapapansin ang maliit na kahon na hawak nito, habang siya naman ay biglang napabangon mula sa kama. Naglakad palapit ang kanyang master at kalmado ngunit may bigat sa tinig na sinabi na ipagpatuloy na natin ang iyong paggamot, na tila nagsasaad na tapos na ang sandaling pahinga at kailangan na nilang harapin muli ang proseso ng kanyang paggaling. At ilang sandali pa, makikita ang elixir na nabawasan ng isa habang maingat itong nakalapag sa lamesa, senyales na pinainom ito sa ating bida upang magamit sa kanyang patuloy na paggamot. Habang nakakrus ang paa ng ating bida sa tahimik na pag-upo, nasa likuran naman niya ang kanyang master, maingat na ginagabayan ang kanyang ki at tinutulungan itong ipagpatuloy ang daloy nito habang dahan-daang nagpapalabas ng enerhiya para patatagin ang kanyang kondisyon. Agad na napasigaw sa sakit ang ating bida habang tila damaloy ang matinding ki sa kanyang katawan, unti-unting lumilitaw ang mga ugat sa kanyang mukha, at mariin siyang nakakagat ang kanyang mga ngipin upang mapigilan ang pagdaing sa matinding hapdi na bumabalot sa kanya. Kalmado ngunit mahigpit ang tinig ng kanyang master habang sinasabi, "Tiisin mo," na tila paalala na kailangan niyang lampasan ang sakit upang magpatuloy ang proseso ng kanyang paggaling at pagpapalakas. Dagdag pa niya habang namimilipit sa matinding sakit ang ating bida, karamihan sa mga martial artist ay nagsisimulang maglinang ng panloob na enerhiya mula sa murang edad, kaya nananatiling malinis at bukas ang kanilang mga meridian, dahilan kung bakit mabilis at maayos na gumagana ang mga elixir para sa kanila. Ngunit ang iyong katawan ay puno ng mga dumi at bara, kaya ngayon ay sa pilitan kong itinatanim at inaayos ang daloy ng kapangyarihan ng elixir sa iyong sistema, kahit gaano pa ito kahirap para sa iyo. Dagdag pa ng kanyang master, habang unti-unti ring lumilitaw ang mga ugat sa kanyang noo dahil sa tindi ng konsentrasyon na ang estilo ng espada na dapat mong matutunan mula ngayon ay tinatawag na no retreat. Kaya naman pinaaral ko muna sa iyo ang Peiqian Feast, upang mapatatag ang iyong pundasyon bago mo harapin ang mas mabigat na landas na iyon. Habang nakangiwi ang mukha ng ating bida at bahagyang nakatungo ang ulo dahil sa patuloy na sakit at pagod, napabulong siya sa kanyang isipan. Estilo ng espada, habang pilit na inaayos sa kanyang isip ang bigat ng mga salitang sinabi ng kanyang master. Habang mas lalong tumitindi ang enerhiya na lumalabas sa katawan ng ating bida, matatag na nagsalita ang kanyang master. Ang espada ng digmaan ay hindi basta sandata, isa itong talim na isinilang mula sa mga laban ng buhay at kamatayan, hinubog ng dugo, karanasan, at walang humpay na pakikibaka. At ang espada ay hindi hihigit at hindi rin kukulang, isa lamang itong kasangkapan na ginagamit sa pagkitil ng buhay. Dagdag pa ng kanyang master habang nakalapat pa din ang kamay nito sa kanyang likod na natutunan ko ang esensya ng sining ng espada sa pamamagitan ng hindi mabilang na pakikipaglaban mula noong bata pa ako. Magiging mahirap ito, pero ikaw din ay kayang maging eksperto sa espada ng digmaan.
Makikita ang mukha ng master ng ating bida na sinabi pa niya sa kanyang isip na bagamat sinasabi niya yon. Nararamdaman ko, na master ko na ang esensya ng espada ng digmaan. Dagdag pa niya habang makikita ang kanyang likuran na kalapat ang kamay ng kanyang master na anong klaseng buhay ba ang pinagdaanan ko. Habang pinagpapawisan ng labis at mariing nakakagat ang kanyang mga ngipin sa tindi ng dinaranas sa ki, napabulong ang ating bida na kaya ko ba silang paslangin? Tila nagulat ang kanyang master sa narinig at bahagyang natigilan bago mariing napasabi, ano? Napalingon naman ang ating bida at sinabi na kung magiging eksperto ako rito. Magagawa ko bang pabagsakin ang sinumang haarang sa daan ko? Napasabi naman ang kanyang master sa isip na dahil sa sapilitang paglihis ng daloy ng enerhiya, tiyak na pakiramdam niya ay nagkakapira-piraso ang buo niyang katawan. At gayon paman, nakukuha pa rin niyang magtanong. Napangiti ito na sinabi pa sa kanyang isip na iba ang isang ito. At sinagot siya ng kanyang master habang nakangiting sinabi na magagawa mo. Dagdag pa niya habang mas tumindi ang paglabas ng enerhiya sa kanyang katawan na ituturo ko pa sa iyo kung paano babasagin maging ang buwan sa kalangitan. At makikita ang maaliwalas na kalangitan. Tila bakas ang gulat sa mga mukha ni na Diyos Soso at Amyeong nang sabay silang mapatitig sa kanya, at hindi napigil ang mapatanong si Diyos Soso na batang Panginoong Song. Anong ginagawa mo? Hindi ka pa lubos na gumagaling? Na agad naman na napatingin ang ating bida sa kanya habang nag-uunat ng kanyang kamay. At seryosong sinabi niya sa mga ito na nandito na kayo. Huwag kayong mag-alala, maayos na ang pakiramdam ko. Sa isip ni Diyos Soso, bakas ang pag-aalala habang nakatingin sa kanya, hindi maaari. Ang sugat na yon ay gumaling sa loob lang ng isang gabi. At hindi niya maitago ang kanyang pagdududa sa bilis ng pagbabago ng kanyang kalagayan. Ilang sandali pa, dahan-daang lumapit ang ating bida sa kanila. Lumapit siya kay Amyeong at tahimik na tinitigan ito, tila sinusukat ang lakas ng loob at katapatan nito. Samantala, nanatiling nakatingin si Diyos Soso sa kanya. Halatang nagtataka at hindi pa rin lubos na nauunawaan ang nangyayari sa kanyang harapan. Napasabi naman si Amyeong na may pagtataka na young master. Nang bigla siyang napapikit sa sandaling dahan-dahang inilapat ng ating bida ang kamay sa kanyang ulo. At sinabi ng ating bida sa kanya habang nakangiti na salamat, Amyeong. Kung hindi dahil sa iyo, baka mas lumala pa ang sitwasyon. Nagtataka namang napahawak si Amyeong sa kanyang ulo na napatingin sa ating bida habang sinasabi niya na maayos na ako. Kaya maaari ka nang umuwi ng maaga ngayong araw. Nakatingin ito sa kanya na napasabi sa isip na young master Song. Kaya niya palang ngumiti ng ganoon. Napasabi naman si Diyos Soso sa isip habang nakatingin sa kanya na mabuti naman at mukhang maayos na siya. Nakakabawas ng alalahanin. At ngumiting sinabi pa niya habang nakatingin kay Amyeong na tamang-tama ang dating mo, Amyeong. Dahil may oras pa tayo, bumili tayo ng mga groceries ng magkasama. Nagtataka naman si Diyos Soso nang sumagot ito sa kanya na Miss. Mauna na po kayo. Tumingin sa gilid na sinabi pa niya na kailangan ko pang magluto ng hapunan para sa batang Panginoon. Pagkatapos niyang magsalita, biglang kumilos si Amyeong at mabilis na tumakbo palayo, habang namumula ang kanyang mukha sa hiya at mahigpit na nakahawak sa kanyang pisngi. Na pinagtatakahan naman ni Diyos Soso habang tahimik niya itong pinagmasdan habang papalayo papunta sa bahay. At lumipat ang eksena, kung saan makikita ang taong kinukuhaan ng pulso. Sinabi pa ni Physician Joe na buntis ka. Pagbati sa'yo, sumagot naman ang babae na talaga po, Ginoo. Dagdag pa niya habang masaya ang mag-asawa na nagkatinginan na oo. Pero mag-ingat ka, hindi ka na bata. Masayang umalis ang mag-asawa na sinabi pa habang nasa harap ng pintuan na salamat. Maraming salamat po. At ilang sandali pa makikita si Physician Joe na naiwan mag-isa sa kanyang silid. At sinabi niya sa kanyang isip na ang ibang tao ay nagkakaanak pa kahit sa ganoong edad. Mabilis itong napatingin sa gilid nang may mapakinggan na ano ba ang malalim na iniisip mo. At agad na napasigaw ito na Soso, anong ginagawa mo rito? Nagtatakang napatanong naman ang kanyang apo na si Diyos Soso na ha? Bawal ba ako rito? Sinagot naman siya ng kanyang lolo na hindi yun ang ibig kong sabihin. Bakit hindi mo kasama ang batang Panginoon? Sinabi naman sa kanya ni Diyos Soso na hindi na naman siya malubhang nasasaktan ngayon, di ba? Napasabi naman sa kanya ang kanyang lolo na ano.
Nakatingin sa kanyang apo na sinabi pa sa kanya ni Diyos Soso na bihira na siyang masugatan ngayon, alam mo naman. Ang batang Panginoong Song, lumipat ang eksena sa kanilang pagsasanay sa sparring. Sa gitna ng mabilis na palitan ng galaw, bigla siyang tinamaan ng isang malakas na sipa mula sa kanyang master, na agad na nagpatalsik sa kanya palayo habang gamulong sa lupa dahil sa lakas ng impact. Ilang sandali pa, bahagyang napahinto ang kanilang galaw, samantala, nakaupo pa rin sa lupa ang ating bida. Bahagyang hinihingal at pinapakalma ang sarili matapos ang matinding tama. Sinabi sa kanya ng kanyang master na ang pundasyon ng lahat ng martial arts ay nakasalalay sa pagkakaisa ng kamay, mata, at katawan, gayon din sa pagkakaisa ng espiritu, enerhiya, at isipan. Habang tumatayo ang ating bida, sinabi pa ng kanyang master na gaano man kahalaga ang mga teknik, dapat laging mauna ang mga pangunahing kaalaman. Kulang ka pa sa mga pangunahing kaalaman. Napapunas ng labi ang ating bida. Gamit ang kanyang likod na kamao habang sinasabi pa sa kanya ng kanyang master na naintindihan mo ba? Muling naghanda ang ating bida at sumagot na opo, master. Tahimik na nakatingin sa kanya ang kanyang master, sinusuri ang bawat galaw at reaksyon niya ng walang imik. Sa isip naman ng master, maikling pumasok ang pag-ayon, mabuti, mukhang gumana ang elixir, habang bahagyang tumitindi ang kanyang tingin na tila kinukumpirma ang pag-unlad ng kanyang alagad. At pinasugod siya ng kanyang master. Naghanda siya na sinabi na kung gayon. Sumugod siya habang sinasabi pa na heto na ako. At lumipat ang eksena sa silid na ito na may nagsasalita na anong ibig niyang sabihin na hindi na siya nasasaktan. Sinabi pa sa kanyang lolo ni Diyos Soso na gaya ng sinabi ko. Kahit ang matinding pagsasanay ay halos wala nang iniiwang gallows ngayon. Napahawak sa ulo si Physician Joe na napasabi sa kanyang isip na siguradong uminom siya ng Jemaong pill. Parang hinukay ko na rin ang sarili kong libingan. Pinagmamasdan naman siya ng kanyang apo habang nakahawak sa ulo nito ng tahimik. Nakangiti naman sa kanya si Joe Soso na sinabi niya sa kanyang isip na alam kong ninais ni Lolo na ipakasal ako kay batang Panginoong Song. At naalala niya noong sugatan ng ating bida na ang tanging sinasabi niya ay Rimei. Na sinabi na pero gayon pa man. Paano ko mamahalin ng isang tao na labis na nagnanais sa iba? At nariyan din si Amyeyong. Sa bayan mapapakinggan ang mga salitang napakamura. Sobrang mura. Dagdag pa na tingnan niyo ito. At sinabi kay Amyeyong ng tindero na magandang binibini. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Namumula ang pisngi ng mukha ni Amyeyong na sinabi pa sa kanyang isip na sigurado akong matutuwa ang batang Panginoon kung igagawa ko siya ng bagong kasuutan gamit ito. Masayang itinuro ni Amyeyong ang tela habang masayang sinasabi na kukunin ko ang isang ito. At makikita siya mula sa malayo habang hinahanda ng tindero ang tela. At isang paang humakbang na tila pinagmamasdan siya. At sinabi nito na hindi ba, siya yan? Habang makikita si Amyeyong sinabi pa ng mga ito na mukhang siya nga. Dalawang gintong tail. Napangisi ito na sinabi pa na napakaliit talaga ng mundo. Sinabi pa nito habang nakangisi kasama ang mga tambay na ito na isipin mo ngang makakasalubong natin ang babaeng tumakas mula sa Hanglu. At dito na po nagtatapos ang ika-46 na kabanata. Ika-47 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang ating bida na mag-isang nagsasanay sa maalikabok na bakuran, habang paulit-ulit niyang inuulit ang bawat galaw at hakbang sa ilalim ng tahimik ngunit mabigat na kapaligiran. Mariin ang kanyang mga tingin, puno ng matinding determinasyon at pokus, habang walang tigil na nagpapatuloy ang kanyang mga galaw sa pagsasanay, tila isinasabuhay ang bawat teknik sa bawat paghakbang at pag-indayog ng kanyang katawan. Tahimik na sumuntok sa hangin ang ating bida, ngunit bahagya siyang napailing habang sinusuri ang sarili niyang galaw. Sa kanyang isip ay tahimik niyang nasabi, hindi ito yun. Ang Peichian fist ni Master ay mas malupit at mas mapang-api, habang pilit niyang inuunawa ang tunay na bigat at diwa ng teknik na sinusubukan niyang matutunan. Naalala pa niya ang sinabi sa kanya ng kanyang master na ang iyong mga tira ay parang sa bata pa rin. Masyado kang nakatuon sa nakikita mo, nakakulong ka sa teknik. At naalala niya rin ang ginawang suntok sa bato na nagawa niyang mabutas na sinabi pa sa kanya na sirain mo ang porma. Napatingin siya sa kanyang isip na sinabi pa sa kanyang sarili na sirain ang porma. Ano ba ang ibig sabihin niyan? Bigla namang napatingin naman ang ating bida sa gilid ng may napakinggan na batang Panginoong Song.
Agad siyang napatingin dito at nakita niya si Joe Soso, na makikita ito na nakatayo na nakatingin sa kanya. At ilang sandali pa makikita ito na inilabas ang isang maliit na kahon. Umupo sila sa gilid ng bahay na sinabi sa kanya ni Joe Soso na wala man lang galaw sa pagkakataong ito. Ano ba ang nangyayari? Sumagot ang ating bida sa kanya na sinong nakakaalam? Marahil ay sadyang milagroso lang ang gamot ni Binibining Joe. Bigla naman na napalingon sa gilid si Joe Soso na napasabi pa na pero, hindi ko nakikita si Amyeyong. Sinabi naman ng ating bida na hindi ba't nauna siyang umalis sa'yo. Tila na alerto ang ating bida habang sinabi pa sa kanya ni Joe Soso na. Sabi niya ay dadaan siya sa palengke para kumuha ng bagong tela para sa iyong mga damit. Pero hindi pa siya bumabalik, nakapagtataka. Mabilis na tumakbo ang ating bida. Walang pag-aalinlangang tinatahak ang daan habang patuloy na bumibilis ang kanyang hakbang, hanggang sa tuluyan siyang makarating sa tahimik at masukal na kakahuyan na tanging huni ng hangin at mga dahon lamang ang maririnig. Sinabi pa niya sa isip na sabi niya ay luma na ang iyong mga kasuutan at pipili siya ng tela sa palengke. Hindi man lang siya taga rito, at halos wala siyang kakilala, hindi niya ugaling mahuli ng ganito. Makikita si Amyeyong na sinusundan ng ilang tulisan, habang dahan-daang sumisikip ang kanilang paglapit sa kanya at bakas sa hangin ang tensyon ng nalalapit na panganib. Napalingon si Amyeyong nang may magsalita sa kanyang likod na matagal-tagal na rin, hindi ba, Amyeyong? Napalingon siya sa likod at nakita niya ang mga bandido na nakangisi sa kanya ang leader ng mga ito. Habang mabilis na tumatakbo ang ating bida na sinabi niya sa kanyang isip na ni minsan ay hindi siya nahuli sa mga buwan na nanilbihan siya sa atin. Mas binilisan pa niya ang pagtakbo habang sinabi pa niya sa isip na tiyak na may nangyaring masama. At ilang sandali pa makikita si Amyeyong na nakabusal ang bibig habang nakatali ang kamay na napasubsob sa sahig. Sinabi ng leader ng tulisan sa kanya na alam mo ba kung gaano kalaki ang nawala sa akin dahil sa ginawa mong pagtakas sa hanglo? Ngunit sa huli, bumalik ka rin sa mga kamay ko. Nakangising sinabi pa nito na huwag kang mag-atubiling umasa. Babawiin ko ang lahat ng yon ng 10 beses pa. At pagkatapos sinara nito ang pintuan ng malakas. Isang tulisan naman ang lumapit dito habang sinasabi na boss. Sumagot naman ito na bakit. Muling sinabi sa kanya ni Kalbo na ayos lang ba? Na talaga nating ginagawa ito? Sumagot ang leader ng bandido na ano naman yan. Muling sinabi sa kanya ni Kalbo na hindi ba't masyado na nating ginugulo ang mga bagay-bagay? Kahit na ang bayang ito ay liblib. Hindi ba makikialam ang mga awtoridad? Napangisi naman ito kay Kalbo na sinabi na baguhan ka pa, ano? Mukhang nagsisimula ka pa lang sa ganitong uri ng trabaho. Nagtatakang napatugon naman sa kanya si Kalbo na ano po. Habang makikita na natatakot si Amyeyong na may luha sa gilid ng mata napapakinggan niya ang sinasabi nito na habang mas maliit ang nayon, mas madali ang trabaho. Nakangising sinabi pa nito na dito sa liblib na lugar na ito. Ang mga constable ay hindi naman ganoon kasabik na mag-imbestiga rito. Mula sa silid kung saan dinala si Amyeyong, makikita rin ang ilang kababaihan na nakatali ang mga kamay at may mga buzzle sa bibig, habang bakas sa kanilang mga mata ang takot at pagkabalisa sa hindi nila malaman na mangyayari sa kanila. Tumigil ang ating bida nang may makita sa lupa na isang tela. Kinuha niya ito habang naalala ang sinabi sa kanya ni Joe Soso pumipili siya ng tela para ay gawa ng bagong damit si Batang Panginoong Song. At naiinis niyang sinabi sa kanyang isip na isang liblib na landas. Ito na nga ang landas na madalas daanan ni Amyeyong. Dagdag pa niya na dinukot siya, walang duda tungkol doon. Base sa telang ito, hindi pa siya ganoon katagal na nawawala. Tumingala siya sa mataas na puno na sinabi pa sa kanyang sarili na siguradong malapit lang siya rito. Sinabi pa niya na pero masyadong matatagalan kung susuyurin ang buong lugar. Kung makaakyat lang ako sa punong yun gamit ang Qinggong, makikita ko sila agad. Naiisip niya ito habang sinasabi niya na ang galaw na yun na nakita ko noon. Ngayong natutunan ko na kung paano pakilyusan ang aking ki. Mariin siyang tumingin sa itaas na sinabi pa sa kanyang isip na marahil ay kaya ko na itong gayahin. At pagkatapos ay tahimik niyang pinagmasdan ang puno. At sinabi niya sa kanyang sarili na hindi, kailangan kong gawin ito. Agad na pinaikot niya ang tela sa kanyang braso. At naghanda siya at sinabi niya na yun ang dahilan kung bakit ako nag-aral ng martial arts. At ilang sandali pa, makikitang mabilis siyang umakyat sa isang mataas na puno,
gamit ang magagaan ngunit nagmamadaling galaw hanggang sa agad niyang marating ang pinakataas nito. Pamatong siya sa isang makapal na sanga, ngunit tila hindi pa siya sanay sa bigat at daloy ng kanyang katawan, dahilan upang bahagya siyang mawala ng balanse. Habang gumigiwang sa ibabaw ng sanga at pilit na pinatatatag ang sarili, napabulong siya ng may halong pagtataka, gumana ba? Habang patuloy siyang nag-iisip at sinasabing, hindi naman yun kasing hirap nang. Bigla siyang natigilan nang tuluyang mawala ng balanse ang kanyang katawan. Sa isang iglap, agad na napailiyad ang kanyang katawan mula sa sanga. Agad niyang ibinaon ang kanyang mga daliri sa katawan ng puno upang pigilan ang pagbagsak. Habang nakatingin sa gilid at pilit inuunawa ang nangyari, hindi niya mapigil ang masabi sa kanyang isip, hindi maaari. Dahil maging siya ay nagulat sa bilis ng kanyang naging reaksyon at lakas. Habang nakasabit siya sa puno, nakabaon ang mga daliri sa matigas na kahoy upang hindi siya tuluyang mahulog, sinabi niya na isang fist aura. Dagdag pa niya habang nakatingin sa kanyang kamay na hindi ko ito magawa kahit noong sinusubukan kong hubugin ang aking ki, pero kanina lang, nagawa ko ito ng kusa. Ito pala ang ibig sabihin ng sirain ang porma. Bigla siyang natauhan at sinabi sa kanyang isip na walang oras para rito. At pagkatapos ay tumingin siya sa paligid. At sinabi niya habang nasa taas ng puno na nasaan ka na? Yeong. At muling makikita si Yeong kasama ang mga babae na nabihag. May lungkot sa mga tingin si Yeong. At naalala ito na napasabi siya na naging mangmang ako. Noong nilapitan nila ako matapos kong mawala ng mga magulang, dapat ay naging mas maingat ako. Binigyan nila ako ng pagkain, malinis na damit. Hindi ko na maalaya na may mga tao palang naghahanap ng mga batang tulad ko. Batang Panginoong Song, ang isang katulad ko, na may nararamdaman para sa kanya. At pagkatapos ay napatahimik siya at bahagyang napatungo ng ulo. Umiiyak niyang sinabi pa sa kanyang sarili na pinarurusahan na siguro ako. At mula sa loob, napatingin dito si Yeong habang napapakinggan niya sa labas na hoy. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Malapit na ang boses sa may pintuan na sinisigaw na kunin niyo ang bastos na yan. Dagdag pa ng isa na anong problema mo? At ilang sandali pa ay natahimik sa labas. Umiiyak na sinabi sa isip ni Yeong na anong nangyayari sa labas. Ilang sandali pa, biglang nawasak ang pintuan sa malakas na pagtadyak mula sa labas, sumabog ang kahoy at alikabok sa paligid. Sa gulat at takot, napapikit si Yeong habang hinihintay ang susunod na mangyayari sa gitna ng biglang pagbukas ng kaguluhan. Mariin siyang napapikit, pinipilit na huwag magpadala sa takot habang ramdam ang bigat ng tensyon sa paligid. Napamulat si Yeong sa biglang katahimikan, at sa gitna ng alikabok at tensyon, narinig niya ang pamilyar na tinig na tinatawag ang kanyang pangalan. Agad siyang lumingon, at sa kanyang pagharap ay nasalayan niya ang anyo ng ating bida, bahagyang natatamaan ng sikat ng araw na tumatagos sa pintuan. Na tila nagbibigay liwanag sa eksena sa kabila ng kaguluhan. Nakatingin sa kanya si Yeong habang sinasabi ng ating bida na pasensya na at pinaghintay kita. Inabot niya ang kanyang kamay kay Yeong habang sinasabi na uwi na tayo. At dito na po nagtatapos ang ika-47 kabanata.